Ipinanganak na may biliary atresia si Baby Kiang. At dahil dyan, ang kanyang mga magulang sinikap na siya po ay maoperahan sa India sa tulong ng ilang foundation. Tagumpay man ang kanyang naging operasyon. Si Baby Kiang kailangan pa rin po ng ating tulong. Kaya naman agad natin silang nirespondihan. Kilalang Davao hindi lamang sa prutas na durian na talaga namang hitik sa kanilang probinsya. Ipinagmamalaki rin nila ang iba't ibang likas na yaman na matatagpuan sa kanilang lungsod. Idagdag pa ang mga Davaoeños na masayahin. Binisita ng Responde Team ang Davao. Dahil ito magiging jump-off point ng aming team patungo sa North Cotabato. Pero bago pa man ang aming naging pagbisita sa nasabing lalawigan, ilang kababayan natin ang humingi ng tulong sa programa sa Davao City na aming agad na nirespondihan. Nakilala namin si Charmaine. Nakipag-ugnayan siya sa programa upang maidulog ang sitwasyon ng kanyang anak na si Phoebe o mas kilala sa palayaw na Baby Kiang. Na-diagnose si Baby Kiang ng sakit na biliary atresia nang isilang ito taong 2021. Isa itong uri ng kalagayan kung saan hindi nabubuo ng normal ang bile ducts o maliliit na tubo sa labas o sa loob ng atay. Nagkakaroon ng pagbabara sa daanan ng apdo mula sa atay patungo sa gallbladder. Nung nagbuntis po ako, normal naman po lahat yung mga lab test ko, ultrasound ko. Po mga 1 day pa simula pag anak sa kanya, napansin po namin na medyo madilaw yung katawan niya at yung mata, na medyo mataas po yung bilirubin niya. Inakala ni Charmaine at kanyang pamilya na normal lamang ito sa isang bagong silang na sanggol. Kaya naman, hindi nila inisip na indikasyon na ito ng pagsisimula ng sakit ng bata. Tumagal ng ilang buwan hanggang 5 months, di pa din nawala yung pagkadilaw niya, mas lumala pa. Inoperahan siya ng konti dito, binuksan ng konti. Doon nakita sa doktor na wala siyang bile duct. Doon nakita na walang daanan, kaya yung dilaw sa katawan niya, yung mga toxic, nagsisirculate lang sa katawan niya. Kala namin jaundice lang, gano'n. Pero nagtagal kasi hindi siya tumaba. Gano'n, payat pa rin siya. Tapos medyo lumaki. Iba yung pagkalaki ng siya niya. Dito na unti-unting lumabas ang ilan pa mga sintomas ng sakit ni Baby Kiang. At ang sagot sa kondisyon niya, tanging liver transplant lamang ayon sa mga doktor. Sa kanya kasi hindi. Parang may hint na ako na baka ganito siya kasi yung kulay ng poop niya puti. Yung kulay ng ihi niya parang sobrang dilaw, hindi normal. Kaya na-compare ko din siya sa pinsan niya. Kasi kaidaran niya lang din iba talaga. Tapos late development siya. Tanging pag-iyak na lamang ang nagawa ni Charmaine at ng kanyang pamilya nang malaman nila ang mga susunod na katotohanan kailangan nilang kaharapin. Nung nalaman ko yung liver transplant, wala pala dito sa Pilipinas. Kaya sabi ko, ang hirap naman ito. Wala naman kaming pera, ganun. Pero di ako nawala ng pag-asa kasi maghahanap talaga ako ng paraan para maoperahan siya. Sa kagustuhan nilang maoperahan si Baby Kiang, ang pamilya nagsimulang maghanap kung saan sila makakahingi ng tulong. Isang foundation na nakilala nila na nagpapadala ng mga batang may sakit na biliary atresia sa bansang India. Ngunit malaki pa rin ang perang kailangan nilang bunuin dahil aabot sa 1.8 million pesos ang operasyon na gagawin kay Baby Kiang. Doon kami ni-refer na may makakatulong daw na foundation. Kaya ayun, nagsimula na po kami mag-fundraising nun. Nag-house to house kami dito sa barangay namin. Kinausap namin lahat ng mga kaibigan namin, kakilala namin, humingi kami ng piso. Kahit ganun, kahit nga sintabot, tinatanggap namin. Ang certified e-responder natin na Litro Babies, naging malaki rin ang papel para tuluyang makaalis ang pamilya ni Baby Kiang patungo sa India. Nakapunta po kami ng India noong April 16, 2024. Tapos yung LT po niya noong April 24, 2024. Kasi dapat siya schedule for LT noon. Nag-bleeding siya, nagsuka tayo siya ng dugo.
Kaya inergent yung opera niya. Matapos ang operasyon kay Baby Kiang, nanatili pa sila na mahigit 2 buwan sa ospital para mamonitor ang kalagayan nito at makita kung tatanggapin ng kanyang katawan ang bago niyang atay. Siya kasi pagka discharge namin sa hospital, biglang lumaki ulit yung tiyan niya. Nagko-collect pa din ng fluids yung tiyan niya. Kaya tumaas ulit yung mga bilirubin niya, bumalik yung paninilaw niya. Natapos man na naging operasyon at nakabalik sila ng maayos sa Pilipinas. Si Baby Kiang patuloy pa rin na dumadaan sa iba't ibang laboratory test para masigurong gumaganang maayos ang kanyang atay. Siya every 2 weeks monitoring po ng laboratory niya. Kasi need po i-monitor yung bagong atay niya kung okay lang ba, hindi ba kung wala bang komplikasyon. Pero ngayon medyo mataas pa din yung bilirubin niya. Yun din yung worry ko kasi kung mataas yung bilirubin, unti-untiin sisirain yung bagong atay. Sa loob ng 1 taon, nandun po yung critical stage na parang pwede pa niya i-reject yung new liver niya. Opo. Kaya hindi po siya pwede ma-expose sa maraming tao. Sa mga batang may sakit, kahit konting sipon lang, hahawaan agad siya. Sa loob ng 1 araw, kinakailangang uminom ni Baby Kiang ng higit 10 klase ng gamot. At ang mga gamot niya umaabot ng libo-libo. Idagdag pa ang kinakailangan niyang mga laboratory test na hindi rin biro ang presyo. Asawa ko kahit di pa pwedeng nagtrabaho siya. Kahit 3 months pa lang galing opera, dapat kasi hindi pa pwede. Pero no choice kami kasi wala din naman kaming pera. Kasi every 2 weeks yung monitoring niya, taga-laboratory niya, umaabot po ng 10,000. Sobrang mahal po dito eh. Yung prograph niya, 11,000 dito, tapos 8 inuman lang. Kaya dun kami naghihirap. Kasi 8 days lang, ubos na. 11,000 na naman uubusin. Hanap po talaga kami ng mga pag-uutangan. Kahit babaon kami sa utang, basta mabigay lang namin yung mga gamot niya. Mahirap ito para sa kanilang pamilya, lalo na't si Charmaine. Hindi nakapaghanap buhay dahil sa kinakailangan niyang mabantayan si Baby Kiang. Habang ang asawa niya, tricycle driver sa kanilang lugar at kumikita ng 500 piso kada araw. Kung may klase na umaabot ng 800, ganun po. Na sakto lang po yun sa gatas niya, kulang pa nga eh. Sa kanya lang po yun, yung kinikita ng tatay na sa kanya lang po yun, wala pa yung bigas, ganun. Kaya naman, hiling ni Charmaine na matulungan sila sa maintenance medicines ni Baby Kiang. Importante po yung maintenance niya kasi di po siya pwede hindi matake tuwang isang inuman lang kasi para yun sa new liver na para hindi i-reject. Kinakaya, kakayanin, naging mahirap man ang pagsubok kay Charmaine. Pangako niya at ng kanyang pamilya na hindi sila titigil hanggang sa maging tuluyang normal ang araw-araw na buhay ni Baby Kiang. Naiiyak po ako talaga minsan pag lalo na naisip ko kung saan ko kukunin yung mga pangangailangan niya. Pero iniisip ko na lang na God will provide, ganun po, na kahit wala kami ngayon, pero pag kinailangan namin biglang may dadating, may tutulong sa amin. Kaya ngayon iniisip ko na lang, ito talaga yung bigay ni Lord sa akin, kaya ilalaban ko talaga. Kaya kong gawin para lahat po sa Kanya, kahit yung hiya ko na wala na nga eh. Kahit sinasabi ng iba na scammer ako. Hindi ko na pinapakinggan. Sabi ng iba, pinipirahan ko, pero di ko na pinapakinggan. Basta importante, buhay lang yung anak ko. Alam natin ang malaking pangangailangan ng pamilya para maitawid ang pangaraw-araw nilang buhay. Katuwang isang grupo mula sa Davao na ating nakilala. Ilang pangangailangan ni Baby Kiang ang ating naiabot sa kanya. Hi ma'am, ayun. So ito na po yung tulong po ng programa ko. Tapos sana po kahit papaano makatulong sa ilang gamot po niya. Thank you, Pwede ma'am. po. Sobrang salamat po sa inyo. Sobrang laking tulong po nito kasi mababawasan namin yung gastos namin. So mag-focus na lang po kami sa laboratory niya bukas. Si baby Kiang Kiang, kung alam natin, she's 3 years old. No? So inborn yung sakit niya, siya si biliary atresia, which is a liver disease. No? In-inform ni Kuya Gabo si Kuya Richard na merong
kung pwede naming matulungan also to the responde na may mga bata, may isang yata na kailangan ng tulong. So, through coordination, yun, na-materialize naman. Sina Freddy at Frederico ang naging tulay para maibigay kay Baby Kiang ang mga gatas, diaper, gamot at dagdag na pinansyal na tulong kay Baby Kiang. Ayon sa kanila, hindi na bago ang pagtulong nilang ito sa mga taong nangangailangan sa kanilang bayan. Naawa ko, at least nasa sa amin naman palagi yung pagtulong. Sanay naman kami dyan kasi hindi man lang ngayon lang tayo nakatulong, no? Every now and then, nandun kami sa mga far flung areas para magtulong. No? So, maliit na yung bagay, ma'am, yung pagbigay natin, pero the important is yung nakatulong tayo, yung nagbigay tayo, no? Tutulong hanggat may nangangailangan, re-responde sa tawag ng kanilang mga kababayang naghihikahos at humihingi ng kaunting alalay at suporta. Dagdag pa nila, hindi sila magdadalawang isip na rumisponde sa anumang tawag na matatanggap ng kanilang grupo. Hindi lang one time na natutulungan namin sila. Pag kailangan talaga nila ng sustain no, yung medication, nire-refer namin sila sa mga hospitals. Baby Kiang, no? 3 years old ka pa. Do not lose hope. Kasi kami at your back, we're still concerned sa imo. Hanggat kung saan yung pagtulong namin sa iyo, ready pa kami magbigay tulong. Do not lose hope. Maging ang #1 herbal supplement na King's Herbal Plus, nagpabot din ng tulong kay Baby Kiang. Ilang bote ang paunang natanggap ni Charmaine at sa mga susunod na buwan, makatatanggap pa sila ng ilang pang supply nito dahil kasama na sila sa pangalawang batch na matutulungan ng King's Empire Corporation. Sobrang salamat po sa King's Herbal po. Sa mga nakakarinig po at nakakita nito, sana matulungan niyo po si Baby Kiang po sa mga pangangailangan niya, lalo na sa maintenance niya at sa mga laboratories niya po. Ang mga ngiti ni Baby Kiang nagpapakita ng lakas ng loob niyang paglaban sa kanyang naging karamdaman. Isa rin itong patunay na dapat tayong maniwala na anumang bagay kayang kaharapin ni numan, lalo na't may mga taong handang tumulong at umalalay. Dahil ang pagresponde sa kapwa-tao, likas sa mga taong may mabubuting puso. Mga karesponde natin dito sa Net25, umabot na po ng 1 million subscribers ang ating YouTube channel. Kaya naman, masaya kami na ibahagi sa inyo na natanggap na natin ang YouTube Gold Play button. Dahil po yan sa walang sawa ninyong pagtangkilik sa mga programa ng Net25, lalong-lalo na po sa Responde Mata ng Mamamayan. Kaya naman, congratulations po sa ating lahat. Keep on sharing mga karesponde. Gawin nating viral ang bawat content natin ng pagtulong at pagresponde sa higit na nangangailangan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mga kababayan, salamat po sa inyo pong pagsubaybay sa Responde Mata ng Mamamayan. Para mapanood pa ang iba pa naming pagresponde sa ating mga kababayan, i-click lamang ang subscribe button at i-follow lamang ang Net25 social media pages at Net25 TV.